Hoy mga kaibigan, imagine niyo this ha. Gising ka pa lang pero 50 notifications na agad. GCs, Shopee sale, Facebook flex ng friends, traffic, 2 hours papuntang office, utang sa credit card para sa latest phone para di mapahiya sa barkada, tapos pag-uwi, bahay puno ng gamit na di mo ginagamit. Familiar ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo, pwede palang maging mas mayaman, mas kalmado, at mas masaya. Hindi sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagpapapalit ng mali sa tama. Ngayon, pag-uusapan natin yung 6 na life-changing shifts na super applicable dito sa Pilipinas. From noise to focus, convenience to systems, at iba pa. Kung ready ka mag-level up ng buhay mo this 2026, stay tuned. Let's go! Ang core idea natin dito, replace this with this. Hindi ito tungkol sa pagiging mahirap o boring. Ito'y tungkol sa intentional living. Yung tipong Pinoy diskarte pero mas matalino. Sa Pilipinas, mahal ang buhay, mataas ang bilihin, traffic, pressure sa family. Pero kapag ginawa mo itong shifts, mas magkakaroon ka ng peace of mind, savings at oras para sa totoong mahalaga like quality time sa pamilya o side hustle. Una, noise to focus. Sa Pilipinas, ingay everywhere. Social media, chismis sa barangay, endless reels. Resulta, hirap mag-focus sa goals. Paano to palitan? Digital detox. 1 hour no phone pagkagising. Gamitin yung focus mode sa phone. Create quiet zone sa bahay. Small corner na walang TV o gadgets. Pinoy tip, sa Quezon City traffic, huwag mag-scroll. Listen to podcast about productivity o Tagalog audiobooks. O real story isang kaibigan ko sa Quezon City, dati 4 hours social media daily, nag-shift sa focus mornings. Nakaipon siya ng emergency funds in 6 months. Inspiring, di ba? Ikaw, ano pinakamalaking noise sa buhay mo? Pangalawa, convenience to systems. Madalas tayo pumili ng madali, food delivery, lagi, gadgets para instant life. Pero long term, nakakaubos ng pera at energy. Palitan ng systems, meal prep, Sundays, adobo, sinigang, portions. Automate bills via GCash, AutoPay o Maya. Create daily routines, 5 minutes clean up bago matulog. Sa Pilipinas, lalo na sa urban areas, systems save time from traffic. Imagine this, hindi ka na naghahanap ng parking, may fixed system ka na. Resulta, mas productive, less stress. Pangatlo, status to stability. Sa culture natin, importante ang itsura, branded bag para magmukhang successful. Pero totoong stability, savings, emergency fund, health. O shift natin buy quality over quantity. Halimbawa, isang magandang sapatos na tatagal ng 5 taon kaysa mura na papalit-palit. Ay, mga sapatos ko po, no? Except for yung isa masikip, yung isa naman po ay hindi ko talaga nagamit. Pero the rest, maganda po at hanggang ngayon nagagamit ko pa. No? More than 5 years na po sila. O, focus sa financial goals. Aim for 3 to 6 months expenses in savings. Okay. Ngayon, maraming OFWs nagpapadala pera para sa status purchases. Pero yung matino, nagtatayo ng maliit na negosyo para sa long-term stability. Kapag stable ka, mas confident ka talaga, hindi dahil sa tingin ng iba. Pang-apat, clutter to clarity. Maraming Pinoy homes puno ng gamit. Baka kailangan pa mentality. Pero clutter, mental chaos. So paano? Anong gagawin natin? Paano? Declutter challenge po 30 items per day. Alisin, donate, sell sa carousel. Okay? 1 in, 1 out rule. Bago bumili, alisin muna isa. Sa probinsya, mas madali. Focus sa multi-use items like 1 good pot for lahat ng luto. Anong resulta? Mas malinaw ang isip, mas mabilis mag-decide, at mas maraming space para sa peace. Sobrang laking bagay. 2, sa shared family homes. Pang-5, consumption to ownership. Dati, bili ng bili dahil sale, fast fashion, gadgets. Ngayon, shift to owning meaningfully. Tip natin buy once, cry once.
invest sa durable items. Example, stainless cookware kaysa plastic. Yan, no? O sana makabili po tayo niyan ng cookware natin, no? Stainless na cookware para makapagluto po tayo ng steak. Imbes na kumain po tayo sa labas ng steak na hindi naman masarap, yung caprese, hindi po masarap. Okay? Bumili na lang po tayo ng isang stainless cookware na tayo pwede na po tayo magluto mismo ng steak. Di po ba? Okay, build assets instead of new phone every year. Ipon para sa small property o stocks via GCash Invest, G-Invest. O tayo, meron po tayo niyan kahit maliit, no? Hopefully and we are praying na lumago po siya. Yan. So Pinoy reality po, no? Sa mas mataas na bilihin, yung nag-own ng quality na gamit, mas matipid, long term, plus pride sa I own this, kaysa I bought this impulsively. Yan, mga kaibigan, no? Okay, balik tayo sa noise. Focus dahil ito ang foundation. Kapag inalis mo yung noise, mas madali yung ibang shifts. Okay, now, combine them. Combine po. Build a Pinoy minimalist system. Morning routine, decluttered space, automated finances, owned meaningful items. Ano po ang resulta nito, mga kababayan, mga ka-walk? Mas masaya, mas healthy, mas financially free, mga kaibigan. Okay, mga kapatid, bago tayo mag-conclude, tara, usap tayo. Real talk tungkol FR lang, for real. Real talk lang, RT, tungkol sa 2026 dito sa Pilipinas. Base sa latest data, inflation natin ngayon, January 2026, ay nasa 2% lang. Manageable, within target ng gobyerno. Food prices, mas stable na. Rice, bumaba compared last year. Pero housing at utilities, tumataas. Rent, kuryente, tubig, mas mahal sa Metro Manila at Quezon City. Consumer spending, stable, pero marami pa ring tight ang budget dahil sa cost of living. Kaya perfect timing, mga kaibigan, itong shifts natin. Sa noise, focus. Sa gitna ng notifications at chismis, huwag magpa-distract. Gamitin yung extra mental space para mag-plan ng finances. Convenience, systems, automate na talaga. GCash autopay para sa bills. Meal prep para di mag-food delivery daily na nakakaubos ng 500 piso araw-araw. Status to stability. Forget flexing sa SOCMED. Build emergency fund muna. Target 3 to 6 months expenses. Experts sabi, liquid account muna like high interest savings o money market funds. Clutter to clarity. Declutter para mas malinaw mag-budget. Less stuff, less gastos sa pag-aayos o pagbili ulit. Consumption to ownership. Instead of impulse buys sa Shopee, invest sa assets. Halimbawa, small investments via GCash, G-Invest o stocks para mag-grow ang pera. At para mas concrete, here's a 2026 starter plan na super Pinoy. Track muna. Sa loob ng 30 araw, ilag lahat ng gastos mo. Apps like Money Manager X o simpleng notes sa phone. Makikita mo kung saan napupunta yung pera, madalas sa convenience at consumption. Build stability buffer. Aim to save 10 to 20% ng income monthly. Kahit 2,000 to 5,000 lang. Starting, lagay sa separate account. Start a micro-side hustle. Sa 2026, maraming Pinoy kumikita extra nang hindi umaalis ng bahay. Top realistic ones para sa Quezon City. Freelancing po, Upwork, Fiverr, virtual assistant, writing, graphic design, kahit beginner, maraming gigs na 500 to 200 pesos, 2,000 pesos per task. Online selling, reselling, pre-love items sa carousel o Facebook Marketplace o drop shipping starts with 5,000 pesos capital lang. Digital products, gumawa ng templates, planners, resumes o guides, ibenta sa Etsy o Gumroad, passive income potential. Tutoring, content creation, online teaching sa students o TikTok, YouTube, shorts about Pinoy life hacks. Yung isang kung kilala sa QC, nag-start ng freelance virtual assistant habang may full-time job. Naka-extra 20,000 a month. Now, diskarte lang plus consistency.
Walang perfect time. 2026 na ito. Inflation low pero life mahal pa rin. Start with one shift, one small action today. Pwede mong gawin ito kahit may traffic, family sa bahay o limited budget. Ikaw, ano yung unang step mo? Comment down below. Emergency fund muna o freelance try ko para motivatin tayo, ha? Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Ay, nako. Sana po. Okay, mga kaibigan, hindi kailangan maging perfect. Start small. Choose one shift today. Pwede mong gawin ito kahit nasa Pilipinas ka, kahit may family obligations, kahit budget tight. Ikaw, alin sa 6 na shifts na ang unang susubukan mo? Comment down below. Share mo rin sa friends na nangangailangan nito. Like kung inspired ka, subscribe para sa more Pinoy life upgrades, at hit bell para updated ka. Salamat sa panonood, ha? Ikaw ang may control sa buhay mo. Go build that better version. God bless, mga kapatid. See you sa next vid. Mabuhay.